Vámonos! Rapido! Habulin ang dalawang yun! Kailangan na natin magkatakas ng tubig ng Ibarra. Kaya naisip akong paraan. Palit tayo ng damit para malito sila at para pag makita nila tayo, iisipan nila na ako ay ikaw. Ayun, si Ginong Ibarra, mapunta sa bangka. Tago ka rito, Ginong Ibarra. Huwag ka na mag-alala. Ako na ang para sa iyong sarili. Yes, mag-iingat ka. Alam hindi kami sentado, Señor Ibarra. Buenos días a todos y todes, Doña Victorina. Kapitan, kalahati lamang ang takbo ng makina. Bakit hindi natin bilisan? Ngunit, kung bibilisan natin ay maaaring malagos tayo sa palayan. Ang lunas ay napakadali. Ewan ko lang kung bakit walang sino man ang nakaisip nito. Magbukas ng bagong ilog na gawa sa kanal at sira ng dating ilog Pasig. Ngunit, Ginoong Simon, saan ka kukuha ng sapat na pondo upang ipangbayad sa mga manggagawa? Di na kailangan dun kustodyo. Pangkat na mga bilanggo ang gagawa. Ngunit, walang sapat na mga bilanggo. Kayo, hayaan natin ang mga mamamayan na magtrabaho. Bata man o matanda. Kaguluhan lamang ang maidudulot yan. Kabuluhan? Silio o Kapitan, Kumusta nga pala yung binubuo niyong akademya ng wikang Kastila? mabuti naman po, Kapitan. Handa na po ang mga guro at mga paaralang gagamitin. Mukhang hindi matutuloy yan. Di ba tutuloy si Padre Sibayla? Ngunit niregaluhan na namin ng 2 kabayong kalsanyong, General. At nangangabos tutulungan niya kami. Ngunit, saan naman kayo kukuha ng pondo? Mag-aambag ang bawat isa sa amin. At ang mga kagamitan ay ibibigay namin sa mayamang si Makaray. Mabuti naman kung ganoon. Sana magtagumpay kayo sa iyong plano. O paano, mauna na ako sa itaas at may gagawin pa ako. Opo, Kapitan. Tila nagkakatuwaan kayo. Pwede ba akong sumali? Ayos lang, Senyor Simon. Bueno, baka gusto niyo saluhan ako ng sorbesa sa loob. Maraming salamat, Ginoo. Subalit hindi kami umiinom ng alak. Hindi umiinom? Sabi nga ni Padre Gamora, masama ang palaging tubig ang iniinom. Ipabatid mo rin kay Padre Camora na kapag tubig ang iniinom ay mas ikabubuti na lahat. Alam naman namin na ang tawag sa mga Pilipino ay tubig at ang mga Kastila naman ay apoy. At alam naman natin na ang pumapatay sa apoy ay tubig. Ganun ba? At kailan naman mangyayari ang kababalaghan na yan? Ito ay hindi kababalagan, senyor. Ito ay batas ng kalikasan. Bueno, pardonar. Para napakatapang mong sumagot ng Senyor Simon. Kinatatagutan ko. Para namumukaan kong taong iyon. Siya ang kayo magiging kardinal. Matalik na kaibigan ni Kapitan General. Ah, ganun ba? Walang galang na po, Kapitan. Ngunit alam mo ba kung saan bandang ilog namatay ang ginoong nagngangalang Gibara, Libara, Ibarra? Ibarra? Crisostomo Ibarra? Siya nga ba? Ngunit saan na si Ibarra? Ayon sa mga kawal, Ayun, si Ginong Ibarra, mapunta sa bangka. Tago ka rito, Ginong Ibarra. Huwag ka na mag-alala. Ako na ang para sa iyong sarili. Yes, mag-iingat ka.
At ngayon, 13 taon na ang nakakalipas na mangyari iyon. Kung gayon, Kapitan, ang kanyang bangkay ay... Nakasama sa libing ng kanyang ama. Di ba isa siyang pilibustero? Yan na tinatawag mo kang paglilibing. Tama ba, Padre Kamama? Sadyang hindi magkakaroon ng marangal na libingan ang mga pilibusterong kagaya nila. Alam mo anak, sa susunod na kaarawan mo, maaari ka na magsuot ng saya. Talaga po, Itay. Alisporo, mabutit nandito ka. Magandang hapon, Padre. Anong maaaring paglilingkod ko sa iyo? Kailangan muna magbayad ng buwis, 200 piso. Sinasabi mo bang mababayad ako ng renta sa sarili kong lupa? Sapagkat nagkamali kayo ng pagbayad ng buwis nung nakaraang 13 taon. Ngunit, nililimusan ko ang mga klubi para maiwasan ang kanilang pamimilisyo. At ngayon, hindi ako mababayad. Papipilitan ba nila ako? Ikaw ay naiiba sa iyong pagpapabaya. Ibig sabihin ng ito, wala kang karapatan sa sarili mong lupa. Ating maliit na halaga lamang iyon. Bakit ngayon 200 piso na? Abay, napakalaki naman. Akin na itong lupa. Hindi! Sa korporasyon! Lalaban ako! Itay! 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 Kulihin niyo ang lalaking yan at gawin yung kawal! Yung 100 piso ang hinihingi natin pinuno, kundi mamamatay ang iyong kapatid. Matagal na rin ang huling punta ko rito. Naalala ko pa rin ang mga pangyari. Sariwa pang lahat sa aking isip. Parang kailan lang ang sakit na sinapit ko. Sino? Maaari ko ba kayong tulungan? Anong ginagawa mo sa gubat na ito? Kung iyong magugunita, nakaraang 13 taon, dito rin mismo sa puok na ito, una tayo nagkakilala. At kung hindi ako nagkakamali, kayo rin ang taong nagbigay sa akin ng pagkikiramay. At sino ako sa tingin mo? Isang taong ipinalagay kong dakila. Isang taong alam ng lahat maliban sa akin, napatay na. Sa napakalaking lihim ang iyong nalaman, isang lihim na maaari mo ikapahamak. Hindi mo ba naisip yon? Sa iyong nalaman, pwede ka masawi sa aking kamay. Totoong naparito ako. 13 taon na ang nakakaraan. Upang dakilain ang nag-iisang kaibigan na inilaan ang kanyang sariling buhay upang ipaglaban ang mga Pilipino sa mga taong mapang-api. At ngayon ako'y nagbabalik upang ipagpatuloy ang kanyang nasimulan. At hindi ko lubos maisip na ang lasong naiwan ay tuluyan ng kumalat sa lipunan. At ang kabataan, walang ginawa kundi sumunod, magpaalipin at di pinapakinggan. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. Kung hindi nag-aaral ang mga kabataan sa wikang Kastila, ay hindi tayo papakinggan ng pamahalaan. Ang wikang ito ang tanging mabubuklod sa mga Pilipino. Isang pagkakamali, kailan may di magiging wikang pambansa. May di magiging isang wikang pambansa. Aanin natin ang wikang ito kung ang huwad na wikang ito ay itatago lamang ang ating mga karapatan at ang ating mga pagkatao. Nagkakamali ka, Ginoong Simon. At ano? Ano mapapala mo kung ikaw ang makakapagtapos? Magkita mo bang malaya ang iyong bayan? Hayaan mo bang mabulok ang bangkay ng iyong ina at kapatid sa ilalim ng lupa? At anong gusto mong gawin ko? Isa lamang ang hamak ng estudyante. Walang-wala sa buhay at hindi ko naman pwedeng pukayin ang bangkay ng aking ina upang iharap sa hukuman at magbintang ng kung sino-sino mga Kastila. At ngayon, lalaman mo ang isang lihim na kung ibubunyag ay pwede kong ikasawi. At ngayon, nasa kamay mo ang buong buhay ko. Basilio, tayo'y nabibilang sa mga taong uhaw sa katuwiran. At ngayon, tulungan mo kong pabagsakin ang pamahalaan.
Pag-iisipan ko muna, Ginoong Simon. Yung pagtitulutan niyan, Gobernador General, ang mga namumuno sa kanila ay mga kabataang may radikal na pananalig. At isa sa mga ito, estudyante ni Padre Fernandez. Si Isagani isang mabuting estudyante. Sa tingin ko'y dapat nabigyan ng mga estudyante. Ano sa palagay mo, Simon? Aalahanin niyo po, General, na ang wika ay isang makapangyarihang sandata. Pobras estudiantes. Ano, Quiroga? Kumusta? Senyor Simon, mahirap ang aking negosyo. Anong mahirap? Iniligtas kita sa maraming opisyal na gusto sa'yo humiram ng pera. Pinautang kita upang di ka maabala. Senyor Simon, marami ding may utang sa akin na hindi ko masingil. Wala rin silang binigay na resibo upang aking masingil. Ilapit mo sila sa akin. Quiroga, may papatago lamang ako sa mga taong baril. At itago mo ito sa kamali. Mahirap at mapanganib iyan, Senyor Simon. Huwag kang matakot. Ako ang bahala. Naunawaan mo ba, Quiroga? O siya. Basta ikaw ang bahala dyan. Siguraduhin mo na hindi ako masasabit dyan. Dahil nauli naman ang kanyang asawa. Hoy! Akin ang lupain na ito! Sadyang wala na talaga modo ang mga kabataan ngayon. O manhin, Gino, iba't kayo ang dahilan kung bakit nabigo ang plano naming magtatag ng Akademya ng Wikang Kastila? Oo, ako nga. Kaya dapat niyo akong pasalamatan. Anong pasalamatan? Balak niyo bang dagdagan ng 40 wika ang ating bansa? Hindi na tayo magkakaintindihan yan. Ngunit, Ginoo, sa paglaganap ng Wikang Kastila, mas lalo tayong mapapalapit sa pamahalaan at mas lalo tayong magkakaintindihan. Dahil sa ganawang ito, mauudlot ang Pilipinas sa isang dangkal. Isang malaking kamalian. Patayin ang inyong katauhan? Ano ang ibig niyong sabihin, Ginoo? Kung ganyan ang inyong pag-iisip, habang buhay kayo nakagapos sa kapangyarihan ng Espanya. Yan ang iyong paniniwala. Ngunit sa pamamagitan lamang sa pagsasawalang buhay, hindi niyo kami mapipigilan. Bubuhayin namin ang aming mga balak. Nasa amin ang panig ng batas at kami ang nasa matuwid. O Ginoong Simon, kumusta na pala si Kapitan Tiago? Mahina na ang kanyang pulso. Wala natin ganang kumain. Kumakalat na ang lason sa kanyang katawan. Ano nga pala ang pakay mo dito, Ginoong Simon? Nandito ako para sa dalawang bagay. Ang kinabukasan mo o ang kamatayan mo. Sa panig ng umaapi o sa panig ng iyong bayan? Sa panig ng umaapi o sa panig ng inaapi? Iyan ay ang hindi ko alam. Mamili ka. Kailangan mo magdesisyon. Sa loob lamang ng isang oras, magsisimula ng imagsikan. At bukas, wala na ang universidad. Wala na ring mga mag-aaral. At wala na ring mga api. Ngunit ang pag-imagsik ay ang pagpatiwakal.
Paghimagsik lamang ang tanging pag-asa. Nasa karunungan ang pag-asa. Subalit, nasa karunungan lamang ang siyang walang kamatayan. Pananalig sa karunungan at salitang pag-ibig sa bayan ay magkakaroon ng kahulugan. Nawawalan ka na ng prinsipyo at pansariling katauhan. Nakikita ko hindi ka na isang Pilipino, kundi busabos ng Espanya. Iyan ay walang katotohanan. Sige, alang-alang sa alaala ni Ilyas. Pamunuan mo ang hukbo at lusubin mo ang Santa Clara. Kunin mo ang isang taong ikaw lamang nakakilala. Bukod kay Kapitan Tiago, ay si Maria Clara. Huli na kayo, Ginoong Simon, sapagkat si Maria Clara ay patay na. Patay? Paano nangyari ito? Hindi. Namatay siya noong ika-6 ng hapon. Naparoon ako sa kumbento upang ibalita nang sabihin sa akin ang lahat. Pagbalik ko, may isang liham na galing kay Padre Salve, na ito naman ay pinadala kay Kapitan Tiago. At ito rin ang dahilan kung bakit nagwala ang kapitan. Hindi patay si Maria Clara. Hindi patay si Maria Clara. Ililigtas ko siya ngayon. Ginoong Simon, minaw ka. Wala tayong magagawa kundi tanggapin ang katotohanan. Namatay siya na hindi man lang nalaman na ako nagbalik. Namatay siya na hindi man lang nalaman na ako ay buhay. Crisostomo. Ako nga. 13 taon ako namuhay na malayo sa bayan. 13 taon ako namuhay. Nag-alala at umaasa na maitutuwid ko ang iyong mga kamalian. Pinilit mo na ipakasal si Maria Clara sa dayuhan. Wala kang karapatan na diktahan ang kanyang buhay. Ang anak ko ay patay. Si Maria Clara ay hindi mo anak. Ano ang ibig mong sabihin? Ang kanyang ama ay si Padre Damaso. Ginoong Simon! Ginoong Simon! Ginoong Simon! Ginoong Simon! Sama na ko sa inyo. Teka, dinamita ba iyan? Tama ka. Ito ang naisip ko na paraan upang palitan ang kanilang kasiyahan ng kamatayan. Ano ang iyong ibig sabihin, Ginoong Simon? Mamayang gabi, magkakaroon sila ng pagtitipon. Nakasama ang dalawang fraile na si Padre Irene at si Padre Camora. Ano naman ang dapat kong gawin? Ito ang ating paraan upang makaganti sa umatin. At ikaw ang mamumuno sa ukbo na papunta sa bahay ni Quiroga. Ang magiging hudyat nyo ay ang pagsabog, ang mga inyo, inchik, at ang mga praile
ay kasama sa masasawi mamaya. Kaya mag-iingat ka, Basilio. Paalam, Ginoong Simon. Huwag sa ganito, Pablita. Mahal na mahal kita. Ginoong Simon, pag-ulit na karating ka ngayon, palihat, samahan mo kami sa pagkainan. Salamat sa mainit na pagtanggap. Ngunit di na ako magtatangal pa. Ano? Hindi ako papayag na aalis ka agad. Halika't samahan mo kami. Ang ganda ng nagparangihan. Maraming salamat din. Ngunit sigurado ka bang hindi ka muna kakain? Kahit saglit lang? Salamat sa iyo, Walo. Ngunit may importante pa akong gagawin. Pasensya. Maraming salamat. Mauwi na. Ang ganda ng parang galing kayo. Ay, sandali. Ba't nakapatay ang sili? Huwag kang mag-alala. Alala lang ito. Teka. Ay, ito. Dapur. Manny Estate Perez. Juan Jesus Bolivar. Masamang biro yan. Ano ba kayo? Huwag kayo mabala dahil hindi naman siguro totoo yan. Ngunit, ito ay galing sa isang taong matatalang kita. Tunay nga naman sa mga biro. Ngunit ito ay sulat na galing kay Cristo mong Ibarra. Hindi kaya gusto na tayo patayin? Huwag niyo nang aalahanin yan. Ituloy ang kasiyahan. Padre Irene, pakitaas ang pizza na. Magnanakaw! Si Simon at si Jesus Tomo Ibarra? Para sa bayan! Para sa bayan! Fuego sa Kapitan! Kapitan, hindi natuloy ang pagkasabog. Si Isagani, hinapon niya ang lapara sa ilog. Tumakbo ka na at iligtas mo yung sarili! Para sa bayan! Bakit ako pinaparusahan ng ganito? Tapos na ang aking misyon. Diyos ko! Ginoong Simon! Sandali! Tatawag ng doktor! Hindi na kailangan. Hindi na kayong mag-alala. Gumagabi na. Nais ko sana sabihin ang aking lihim. Handa akong makinig, Ginoong. Padre, totoo naman ang Diyos gumagabay sa atin, di ba? Oo nga, Ginoo. Ang Diyos nga ang nagabay sa ating pangangailangan. Nais ko sana maumpisa sa inyo. Handa akong makinig. Pinano ko po ang lahat ng ito. Dahil galit na galit ako sa mundo noon. Balik ako para magiganti. Diyos ko, patawarin ka sana ng Panginoon. At lagi mong tandaan, ang buhay ay hindi masaya lang. Minsan, kailangan rin natin makaroon sa sakit upang tandaan mo, walang maidudulot ng maganda ang pag-ibig. At magdudulot lang ito ng kasamaan. Hindi ko alam kung naiintindihan mo. Bakit ako pinaparusahan? Hindi ka pinaparusahan. Isa lang yung pagsubok sa buhay na kailangan mong lipasan. Maraming salamat, Padre. Iyan mo, namatay na ako. Ikaw ang aking tagala. Sakit, galit, puot, mga damdaming daladala at pilit kong tinatago. Pagbabago ng itsura ang naging paraan
upang ipagiganti ang pag-ibig na akala ko'y buhay at nariyan. Inantala ang puso kong gusto lamang na maging malaya ang aking bayan sa kamay ng mga api na ginamit ang kanilang posisyon sa lipunan upang umabuso sa mamamayang Pilipino.